araw nitong July 6 sa Pasay, maghahatid dapat ng order ang food delivery rider na si Phoebe nung may napansin ang kanyang customer. Nung dumababa na yung customer ko, siya nakakita mo. Sir, may aas sa likod mo. Pagtingin ko, laki nga. Mabilis siyang gumapang sa ilalim ng motor ko. Ay, ulo! Ang nakitang sawa na nakisakay sa motor, kabraso ng tao ang taba at lagpas 1 metro ang haba. Paano na ang delivery o joyride kung sa motor may ahas? Ay, ulo! Sa mga rider dyan, kilala nyo ba kung sino o ano ang inyong sakay? Tignang mabuti dahil baka meron dyang umangkas o pumulupot na sawa. Si Phoebe agad na humingi ng saklolo Dumaming tao, may pumalo po sa buntot ng ahas. hanggang ang tila natarantang ahas tuluyan ang sumuksok sa loob ng motor ni Phoebe. Sa may unahang gulong ko, sa harap, may butas doon eh. Hindi na siya makita eh. Dito po sa loob. Dito po siya namin unang nakita. Pero dahil 2 kilometro ang layo ng mga kapwa food delivery rider, si Phoebe no choice kundi paandarin at sakyan pa rin ang motor. Kahit pa sa loob nito, may nakikiride na ahas. Nakabuakaon. Kasi baka mamaya bigla umatok doon ng ahas eh. Napaka-buenas nitong mga master. Kung makikita nyo nasa loob na yan, ahas po yan. Maghanap pa kami ng nito, tools kung paano makalabas ng my goodness. Sinubukan muna nilang sundutin ang ahas Pumapalag yung ahas. hanggang unti-unti nang lumalabas ang ulo ng ahas sa unahang gulong ng motor. Tara yung ulo! Dito! Halos kalahati na niya eh. Lumabas na yun eh. Wala lang gustong kumuha talaga. Siyempre natatakot din. Eh, papupunta na siya sa makina! Bumalik siya sa kabila! Ang nooy napadaan lang na food delivery rider ding si Marvic, nagpresentang tumulong dahil may kaalaman na rin daw siya sa paghawak ng mga ahas. Eh, sinisilip ko, nakita ko yung ahas doon. Binugaw nilang, Bilis lang yan! Ahas yan eh! dadakmain ko na dapat. Ang problema, Yan na! dulas, lumusot ulit pabalik. Tuluyan kaya nila itong matatanggal. Halos ganito rin ang nangyari sa machine operator mula San Jose del Monte, Bulacan na si Mark. Nalaking gulat din nung may ahas na nakiride sa kanyang motor sa kalagitnaan ng kanyang biyahe. Pumarada lang ako sa damo, no? Binaya ng sawa. Habang nagdadrive po ako, bigla na lang pong may lumabas sa head ng motor ko na ahas. Gumapang sa kamay ko. Binitawan ko po yung manibela. Nung natataranta na po ako, hindi ko po magawang ihinto yung motor. Sinubukan ko na lang pong pitikin, tapos bitaw, pitik. Hanggang sa mapahinto ko po yung motorsiklo ko po. Nakabot, oh, binaya ng sawa. Ay, no? Ang ahas, papalit-palit pa raw ng posisyon sa loob ng motor. Hindi, bababa siya rito. Hinala ni Mark, nakapasok ang ahas sa motor nung ipinarada niya ito sa isang damuhan. Diyan sa may tamuhan eh. Ay, no? Ulo. Palabas na siya. Nagkaayaan po kami sa trabaho na maglaro po ng basketball. Laki na ito. Gulat ako. Inipit ko na ang bakal yung katawan para ma-hook siya, para madala sa hindi mataon lugar. Ilang araw po rin siyang nasa isip ko na kada humahawak ako ng manibela, nararamdaman ko pa rin yung kaba, takot na baka maulit-ulit. Samantala, balik tayo sa Pasay, kung saan magdadalawang oras na. Makikita nyo nasa loob na yan, ahas po yan. Pero hindi pa rin nakalalabas ang ahas sa motor ni Phoebe. Bala ko talaga, papabaklas ko lang talaga sa mekaniko. Talagang hindi ko kaya hawakan yung ahas na yun. Labas siya, lagay niyo sa ako, Hanggang nakaisip sila ng diskarte. May tubo lang. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon na batakin yung buntot niya. Ang dulong bahagi ng ahas lumingkis sa kamay ni Marvic. Presado rin yung ahas, ayaw niya talaga lumabas kasi nga natatakot din sa tao. Ito isang tropa, naglakas loob din na tulungan ako tsaka isang guard.
lumabas na yung ahas, bigla nilang binitawan. Tumakbo yung dalawa. Ako naiwan, hawak ko yung ahas. Ang ahas na mahigit 3 talampakan ng haba, agad isinilid ni Marvic sa sako. Sabi nila, susurrender nga raw sa Manila Zoo. Nasa pangangalaga na ito ngayon ng Manila Zoological Garden. Ito pong sawa na sinurinder po dito, ito po ay tinatawag na Philippine Reticulated Python. Tinignan naman pa namin yung status at binigyan naman po namin ng first aid. Ilabas yun, lagyan yung sako. Ng inyong motor na may ahas na nakapaloob, hindi natin dapat paandarin ang motor ng ating sasakyan dahil pwede itong manuklaw. Immediately, dapat iwanan natin yung motor at tumawag po tayo ng isang professional snake catcher. Pag hindi natin sila ginalaw, hindi rin naman sila magiging harmful sa tao. Bago natin gamitin ang ating mga sasakyan, check up ito. Especially yung mga compartments na kung saan itong mga hayop na to ay po pwedeng magsuot. Pumarada lang ako sa damo, no? Tinaya na sawa. Pero bakit kaya dumarami ang mga ahas na biglang nagsusumiksik sa mga motor? Itong mga ganitong klaseng ahas, reticulated python, wala itong lason. Siguro na-disturb yung kanilang habitat. Maaring may mga diggings, mga construction going on. They would naturally seek refuge. They seek for medyo warm areas. Kay motor, kay anong pwede nilang pasukan, susuksok sila doon. Kaya bago paandarin ang motor, sipat-sipatin muna para ang joyride hindi maging hell ride. Sa panahong hindi na kaya, kapit lang, huwag bibitaw. Katulad ni Mark na sa pinakamahirap na sandali sa kanyang buhay, ang pamilya kahawak kamay. Si Mark, tahimik lang. Pero kahit gaano pa siya katahimik, may isang bagay raw na mahirap na hindi sa kanya mapansin. Ang kanya kasing mga daliri, matataba't malalaki. Ang hinlalaki sa kanyang kanang kamay, halos kumurba na. Ang kanyang kaliwang kamay naman, hindi hamak na mas malaki at lumobo na hanggang sa kanyang braso. Mabigat siya, hindi ko kayang buhatin yung sarili ko. Yung tela na hindi nag-i-stretch, hindi siya kakasya sa akin. Kunyari, eto, nag-i-stretch siya mismo. Pag nag-i-stretch kasi siya, madali ko na papasok yung kamay ko. Nahihirapan ako sa choices ng mga susuting ko. Actually, minsan wala na akong mahanap. Sa kabila ng lahat ng ito, ramdam pa rin daw ni Mark ang kamay ng pagpapala. Never talaga tinanong yung sarili ko na bakit ganito ako. Pina-feel din sa akin ng family ko na parang normal lang. Hindi ako nabubuli. Pag may mga gathering, parang wala lang. Sinasabi ko na kaya ko namang gawin lahat ng kung anong kailangan gawin. Gusto kong pakita sa kanila na kahit ganito yung kamay ko, komportable ako sa sarili ko. Gayunman, maraming mga bagay ang wala na raw sa kanyang kamay ang kontrol. Mabigat siya, sa totoo lang. Nag-basketball ako. Mabilis ako mapagod kasi nga mas mabigat yung katawan ko. Sa akin yung mga atensyon nila. Yung ibang tao, nagtatanong sila kung nakagat ka ba nung ano. Sinahalin tulad ako sa mga ibang characters na parang malaking kamay. Nawawalan ako ng lakas ng loob. Hirap din daw siya sa ilang mga gawaing bahay. Mahilig ako mag-DIY. Kunyari, mga maliliit na tornilyo. Siyempre, humingi pa ako ng tulog. Kung i-compare sa normal, nagte-take time ako para kumilos. Higit sa lahat, dahil sa kanyang kondisyon, nagkaroon din daw siya ng mga agam-agam. Ayun talaga yung iniisip ko. Kaka-girlfriend pa kaya ako? Pag alam kong hindi nila ako gusto, hindi na nila ako kakausapin agad. Bibigay pa rin ako ng love letter. Nagre-reply pa rin sila sa akin. Yung nagkakausap na kami ng face-to-face. Wala akong lakas ng loob nun. Pero na-realize ko, hindi naman talaga yung kamay ko yung problema. Yung confidence ko lang yung problema. Kaya ang kanyang oras at atensyon, ibinaling na lang niya sa negosyo. Nagtayo si Mark ng sariling clothing business na ang ilan nilang mga damit, siya pa ang modelo. Focus ako sa sarili ko na kailangan kong i-improve at kailangan kong maging successful kasi nga madami akong pangarap. Ang negosyo niyang ito, naging daan din para makadaot pang palad ang isang espesyal na babae. Si Jelay. Sobrang nagagandaan ako sa kanya. Nag-react ako sa kanya dun sa story niya. Masaya. Kapag ibig sabihin, interesado rin siya.
Mas makapogi points daw talaga para kay Jelay ang mga pormahan ni Mark. Nakatingin kasi ako sa mukha nun eh. So hindi ko rin talaga napansin. Hanggang may napansin siyang kakaiba. Ba't ganito yung kamay niya? Sabi ko, ano ba to? Ini-edit niya ba to? Ang hindi alam noon ni Jelay, si Mark may kondisyon na kung tawagin macrodactyly. Macrodactyly is a rare condition. The overgrowth ng soft tissue or it could be vascular. Pwede ma-reduce yung size ng kamay pero para mag-function. Pero maging normal na katulad ng normal na tao, hindi po. Yung mga treatment options such as surgery. Either mapapagamot ako, pero hindi siya like magiging normal. Or kung hindi man mag-succeed, baka hindi ko na siya magamit. Isa sa rason ba't ko siya nagustuhan kasi never niyang binring up yun. Hindi ko talaga siya tinigilan nun. Inaya ko agad siyang lumabas. May pinagtitinginan na siya. Medyo nahihiya na ako. Meron pa mga bata, Mami, look ko, big hands. Pag lumalabas kami, wala akong pakila. Pag may nagtanong, sagutin ko lang, mas dire-diretso lang. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Gusto niya lang mag-holding hands kami. Ako tinitingnan ko lang, sabi ko, hawakan ko lang gano'n. Igagawa ko, so, lambot. Madami pa rin taong nakatingin sa akin. Mini-make sure ko rin na yung 100% attention niya nasa sa akin. Gusto ko na hindi siya parang mailang na. Ang laki talaga ng pinagkaiba niya sa mga past relationship ko. Kaya, yun, binigyan ko na chance. Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Matapos ang halos isang buwan, si Jelay sinagot na si Mark. Mas nakilala nila ang isa't isa. Tumagal ang pagsasama hanggang sa hiningi na ni Mark ang kamay ni Jelay sa mga magulang nito nung nagpaalam siyang tumira sila sa iisang bubong. Kahit ganito man ako, responsable pa rin akong tao. Nasusuportahan ko siya financially. Si Mark ang madalas toka sa kusina. Pag mag-slice, kaya ko naman siya. Kaso kasi medyo hassle lang. Kaya hindi na rin naman ako nasusugatan. Saka sanay na rin ako. Maging mabagal lang. Pirmi naman ding nakaalalay sa kanya si Jelay. Nagustuhan ko sa kanya yung marunong siya mag-manage ng mga problema namin sa bahay. Responsable siya. Hanggang nitong nakaraang taon, dumating na ang pinakamalaki nilang blessing, ang bunga ng kanilang pagmamahalan, si Catherine Ray. Every day na nagigising ako, nakikita ko sila. Lagi na lang ako nagtithank you kay God. Every time na nakikita ko sila. Kaya sobrang thankful lang din talaga ako. Si Mark, hands-on sa pag-aalaga sa kanilang anak. Sobrang komportable siya sa akin pag binubuhat ko siya. Parang foam na yung nakapatong sa kanya eh. Pag sa akin, pag gumanon, parang mauuntog sa buto-buto ko eh. Sa daddy niya, pag gumanon, parang magbabounce-bounce pa siya eh. Lagi ko lang siyang nilalaro. Ayoko maramdaman niya na parang limited yung nagagawa namin dahil ganito. Ngunit may mga bagay pa rin daw si Mark na hirap siyang gawin. Hindi ko siya kayang paligon. Mahirap sa hands ko kasi hindi siya parang nalilinisan ng compared sa linis niya. Sa pagpalit ng diaper, baka konting pwersa ko lang, baka mabalian yung anak ko eh. Minsan ako nabibigatan ako, pero tinitiis ko na lang din kasi baga parang ayoko lang din na ma-feel ni Jelay. Sa kanya ko pa iaasa. Kadalasan nahihirapan ako sa choices ng mga susuting ko. Formal attire, long sleeve. Actually, minsan wala na akong mahanap. Samantala, para kahit papaano, may magamit pang ibang damit, pinatahian namin si Mark ng customized na polo. Yes. Thank you. Kasi sobrang responsable mo sa amin ni baby. Sana mas tumibay pa yung relationship natin. Sobrang happy ako. And I'm so proud of you. I love you. Araw-araw kong minimake sure na kumukonti yung worries natin sa problema. Lagi ka lang maging masaya. Kasi pag masaya ka, masaya din ako. Tsaka masaya din si baby. Gumaganda ang paligid
Si Mark mapalad dahil nakatagpo siya ng habang buhay niyang makakahawak kamay. Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng pag-ibig. Kalunos-lunos po muling kwento. Sa North Cotabato, isang 2 taong gulang lang na bata, aksidenteng nahulog sa ulingan. Kung may mga lugar na kung pwede lang hindi na balikan, ito yon para kay Butch. Mararating matapos ang halos kalahating oras na trekking. Ang bahaging ito ng bundok sa Magpet, North Cotabato. Sa loob ng 12 taon, dito kinuha ni Butch ang ipinambuhay niya sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pag-uuling. Kita pa rin sa paligid ang maliliit at pira-pirasong uling, ang papag kung saan daw nagpapahinga ang kanyang pamilya, at ilang dipa mula rito ang tinatansyang nasa 2 talampakang lalim ng hukay kung saan nangyayari ang pagbabaga. Pero itinigil na raw niya ang pag-uuling. Sa hukay kasing ito, aksidenteng halos mailibing ng buhay matapos malaglag ang 2 taong gulang niyang anak na si Ben. Hindi niya tunay na pangalan. Wala nang damit yung bata, nasunog na po lahat. Nag-iitim, umiyak. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari. Nanaginip ba ako o totoo ba? Kaya pinukpok ko yung ulo ko. Akala ko panaginip lang, hindi pala, totoo pala yan. Kung makakapagkwento lang ang ulingan sa bangungot na dinanas ng kanilang pamilya. Ang mga dingding ng ospital na ito sa Kidapawan City sa Cotabato ang magpapatuloy na saksi sa sinapit ng bata. Dito kung saan nagpapagaling ngayon ang 2 taong gulang na si Ben. Halos buong katawan niya balot ng benda. Ang kanya kasing kanang braso, dibdib, likod, mga hita, pati na ang kanyang ari nagtamo ng 3rd-degree burns. Pero ang pinakamasakit dahil sa pagkalat ng impeksyon, si Ben kinailangang putulin ang kanyang kanang hita at paa. Ito, nanghanap po ako ng pera. Pagdating ko doon po, wala nang paa yung anak ko. Sabi ng doktor na infection po lahat yung katawan niya, maaari po siyang mamatay. Nitong Huwebes ang araw na kung pwede lang daw, wag na sanang sumapit. Sa araw kasing ito, lilinisan ang mga sugat ng bata. Hirap kasi kapag halimbawa yung magkita ko yung bata doon sa kama, pag sabi niya masakit, aray, hindi ko pinipigilan yung sarili ko, makaiyak talaga ako. Ipapasok natin siya sa operating room para i-dressing natin, no? Bigyan siya ng anesthesia para sa mild sedation lang para hindi niya maramdaman. Ang paglilinis ng sugat, inabot ng 1 oras. Tatatapos lang namin pag-dressing, papasok namin sa recovery room. We will not bring the patient to his room not until fully awake siya. Napakatagal ng bawat segundo. Kung maibabalik lang daw ni Butch ang oras, ilang minuto bago nangyari ang aksidente sa ulingan. Kada linggo po, nasa 3K po yung kita namin sa mag-uuling. Hindi ko po dinadala yung bata kasi mahirap yung area kasi delikado kasi. Pero umaga nitong April 30, nagdesisyon si Butch na isama ang asawang si Annalyn at 3 nilang mga anak sa ulingan. Kinuha ko po sila doon kasi naawa ako sa asawa ko at sa anak ko kasi wala kaming bigas doon yung araw na yan. Kaya may bigas ako doon sa ulingan namin. Wala siyang kamalay-malay na ito ang desisyong habang buhay niyang pagsisisihan.
Kinabukasan, abala na si Butch sa pag-uuling. Na 10 metro lang ang layo sa tinutuluyang kubo-kubuhan ng kanyang mga anak. Tinitingnan ko yung uling ko na yung maliit. Okay lang yung plastan niya. Pinatapakan ko pa. Habang ang bunso niyang si Ben, mahimbing na natutulog sa duyan. Pagtalikod ko lang, kunti lang, nagising siya, sa akin, nagsunod, pababa. Iba yung dinadaanan niya. Doon siya nakadaan sa uling. Sunod na lang nilang narinig ang malakas nitong pag-iyak. Bago na ko ambak ko dayon, napagtanan ako siya, habuan ako na siya. Ikuan yun ako diyo, idalag yun di sa babaw. Kaya gumikan sa kahadlok na ako atong bata. Sabi na, Papa, Papa, Papa. Akala ko nahulog ng duyan, nahulog pa lang ng butas ng uling. Tumakbo na lang din ako, sir. Sigaw na siya doon, sir, sa taas. Si Ben, agad na isinugod sa health center. I-repair po daw kami kasi wala po daw burn unit sa province ng hospital namin. Kaya mula bayan ng Magpet, kinailangan pa nilang bumiyahe ng 2 oras papuntang Davao City, kung saan naroon ang kaisa-isang ospital na merong burn unit center sa buong Mindanao. Mas inisip ko po yung mabuhay siya. Yung palagi kong sinasabi, kaya ko to, pagsubok lang to sa akin. Baby, lumaban ka lang. Pero wala na, nangingitim na yung bata. Pinasok na kami doon sa emergency room. After 5 days, bago po kami nakapunta doon sa burn unit. Puno daw yung burn unit, kailangan pa daw mayroong lumabas bago daw kami makapasok. Si Ben nagtamo ng 3rd-degree burns. Ngunit dahil sa lala ng impeksyon, ang kanyang kanang binti at paa kinailangan na ngang putulin. Nag-aalala na ako, sir. Muntik na po akong nahimatay. Sana ako na lang yung nahulog doon sa uling. Sana hindi na lang siya, sir. Sisiyo pa kasi kapag dalang ko ng bigas doon sa bahay, hindi po nangyayari yung ganyan, yung bata. Hindi ko po mapigilan siya na umiyak. Naaawa ko sa anak ko, sir. Sana kung mayaman lang kami, hindi siya mahulog sa uling kasi nababantayan ko siya palagi. Wala pong malalagyan ng sakit, sir. Kung wala pong Panginoong nagpapatibay sa akin, sir, hindi ko po magkakaya ito lahat, sir. Mahigit 2 buwan nang nasa ospital ngayon ang bata at ang kanilang bill lumobo na ng halos 70,000 pesos. Ubos na itong pera ko na hiniram. Marami po sila nagbibigay dahil sa ipinopost po ng misis ko. Ang masakit pa rito, Na-scam po ako dun sa Davao. Sabi niya, sir, huwag kang mag-aalala. Bigyan kita ng malaking halaga, 125,000. Kaya binigay ko yung account kasi masaya ako. Pagkatapos ng umaga niyan, pagkain ko, pagtingin ko yung 3,500 na pera, wala na, ubos na. Hindi ko na po siya makukontak. dahil malayo sa kanila ang Davao City, nagpasya sina Butch na ilipat si Ben sa mas malapit na ospital sa Kidapawan City. Marumi talaga yung sugat ng patient at medyo may amoy. Napasok yung pasyente sa operating room dahil anemic pa, kulang yung dugo ng patient. Kung hindi yan siya mabigyan ng gamot or malinis yung sugat, pwedeng ikamatay ng pasyente yan. Nung dumating ang bata, nakita ko na medyo hirap siyang huminga, maputla, medyo malala ang infection. So kailangan antibiotics na ibigay natin. May pag-asa talaga na gagaling yung bata, pero may katagalan kasi maselan yung ginagawa natin na paglilinis tsaka yung pag-dressing talaga sa sugat ng bata. 60% yung involved na burn ng bata. Maswerte siya kasi hindi na-involve yung mukha niya. Kasi pag na-involve yun, pwede siyang magka-inhalational burn. Ang plano ng mga doktor kay Ben, skin grafting. Tatapalan ang nalapnos niyang balat ng ibang balat na nakuha sa ibang parte ng kanyang katawan. Presently, we have 7 burn centers in the Philippines. May isa sa Mindanao. Kung tutuusin, konti. Na-identify naman ng Department of Health per region na magkakaroon ng maraming burn centers. Yung mga government hospitals natin doon. DOH is promoting establishment of multiple burn centers all over the Philippines through different
different regions. Delikado talagang ulingan. Mas magandang walang bata. Dalawa ang pwedeng gawin. Una, i-cover yung ating area na kung saan na doon yung ginagawa yung ulingan. Pangalawa, yung barrier natin doon sa bata. Ilayo natin siya doon sa area. Kahit nga hindi bata, pwedeng ma-aksidente dyan. Pagamat nakaligtas sa tiyak na kapahamakan si Ben, hindi naman na maibabalik ang kanyang binti. Siyempre yung makauwi na yung anak ko, kahit isang kunting tulong lang. Kung mayroon pa man na maawa talaga, yung prosthetic leg para makalakad. Para hindi na nila problemahin ang makakain sa mga darating na araw, may nagbigay sa kanila ng grocery supplies. Surprise! Unsa. On behalf of Ascormart Kidapawan, isang mini grocery sa Kidapawan, magbibigay po kami ng konting tulong. Sana makatulong sa inyo pang araw-araw. Minsan doon kasi siya bumibili sa amin. Medyo masakit lang yung sa bata. Habang ang lokal na pamahalaan ng Magpet at ang aming programa nagbigay ng financial assistance. Maraming salamat, lalo na sa nagtulong na God bless po. Ang aming programa naghanap ng klinik na nangakong sasagot sa artificial leg ni Ben. Ako pala si Samuel Mate, may-ari ng Mofab Center galing pa ng Tagum para i-extend yung tulong para sa prosthetic leg. Salamat po. Ito yung tulong. Pag gumaling na yung anak ninyo, punta kayo ng Tagum, sukatan natin siya para sa kanyang prosthetic leg. Maraming salamat po dahil hindi po namin talaga in-expect na meron pong tutulong sa amin na ganito, lalo na sa paa ng anak ko. Malaking tulong po talaga to sa amin. Sige. Samantala, ang mga doktor naman na tumututok sa kaso ni Ben, nangakong ililibre na ang kanilang professional fees. The first day pa lang ng operation, napag-usapan naman na ipasok namin siya sa Helping Hands Foundation of Kidapawan City. Ibig sabihin, ang professional fee namin sa mga doctors, anesthesia and surgeons, ilibre na namin yan na wala naman kaming maibigay, kundi ang kakayahan lang namin as a doctor. Gusto ko magpasalamat sa mga doktor, sa mga nurses, ganyan, sa magtulong sa bata ko. Pasensya ka na po. Mahal na mahal ko po yung anak ko. Kahit ganyan ka, dito pa rin ako nagmamahal sa iyo. Ang mga sugat, maghihilom, pero may iiwan pa rin itong pinsala. Mga magulang, sa lahat po sana ng pagkakataon, ingatan at tutukan ang mga bata. Sa lahat ng nanonood, sana po matulungan niyo kami. May grupo ng mga guro na na-scam, nabudol sina ma'am ng 8 million pesos. Isang mensahe ang ipinaabot sa aming programa, humihingi ng tulong. Dahil sa kanila raw probinsya, may mga nabiktima ng scam at ang na-target ng panloloko, mga teacher. Ang naipasok ko po, 100,000. Wala po akong na-cash out isang kusing. Nai-invest ko ay 200,000. Nakapag-invest ako ng a total of 250,000. A total of 500,000 po ang nailagak namin sa investment. Hindi ko alam kung paano nila nagagawang ipakain sa mga pamilya nila yung mga pera na pinaghirapan namin. Sina ma'am na scam? Ang aming investigasyon, dinala kami sa isang liblib na barangay sa isang probinsya sa norte, kung saan 7 elementary school teachers ang lumantad para ibahagi kung paano sila nabudol sa pag-asa ring maibalik ang kanilang mga pera na sa bilang nila umabot na ng 8 milyong piso. Isa sa mga nabiktima ng di umano investment scam, ang teacher na itago natin sa pangalang Edna. Ang napasok kong pera sa company ay nasa 500,000. 3 taon nang nagtuturo si Ma'am Edna. Pero dahil madalas kinakapos ang kanyang sahod, iba-ibang sideline ang kanyang pinapasok. Sa family namin,
Actually, kaming mag-asawa lang ang nakatapos ng pag-aaral. Kaya, nandun talaga yung nagpupursige kami. Hanggang may nakilala raw siyang negosyante sa sinalihan niyang Facebook group na itago natin sa pangalang Brenda na supplier daw ng mga imported na damit. Ang pakilala po kasi nila is financing company sila. Nagfi-finance sila ng mga product na ipapasok dito sa Pilipinas. In-stock ko yung Facebook account niya. Legit naman sila kasi may mga family picture din naman sila. Tapos nung nag-order naman po ako, meron naman po silang mga napapadalang mga product. Si Brenda may sisimulan din daw na negosyo at naghahanap siya ng mga mag-i-invest. Kailangan lang daw mag-invest o magbigay ng pera bilang kapital sa negosyo ni Brenda. At ang kapalit nito, 10% para sa investor na ibibigay daw buwan-buwan. Ang first na cash in ko po sa kanila, 20,000. Makalipas ang isang buwan, mula sa na-invest niyang 20,000 pesos, nakatanggap nga raw si Teacher Edna ng 2,000 pesos. Since maganda naman po yung pagpapakash out nila, nagdagdag po ako ng 50,000. Pati ang pera nilang mag-asawa mula sa ibinenta nilang ari-arian at ni-loan na umabot ng 230,000, ininvest na niya. Kumikita naman po, monthly naman po nila na naibibigay. Pero makalipas ang ilang buwan, na-hold down ng custom yung mga damit nila or hindi na daw kumikita. Ang investment ni Ma'am Edna sa di umano clothing business ni Brenda, kailangan daw ilipat sa negosyong frozen product ng isa namang nagngangalan daw na Rosenda na di umano CEO ng nasabing kumpanya. Nangangapital tayo dun sa importation ng frozen goods. Nung si po yung may hawak ng mga account namin, mas maganda po yung cash flow, yung mga product nila pag dumating, nilalive po talaga nila yan. Kaya para i-share ang blessing sa mga kapwa teacher, si Ma'am Edna, hinikayat din ang kanyang mga co-teacher na mag-invest na rin. Pinagyabang ko pa po talaga knowing na kumikita naman ako, bakit ko ipagdadamot sa mga kasama ko na gusto din namang kumita. Isa sa mga naengganyo ni Ma'am Edna, ang kapwa niya teacher, si Teacher Rosie, na nagsanla pa raw ng lupa para may maipasok na pera sa kanilang investment. Niloan ko po yung family land namin and ang pagbabayad po dun is every 6 months kasi sa co-op po ako nag-loan. Yun po yung problema ko. Magbabayad na ako, nagre-reloan ako. May mga pangangailangan din at hindi kakasya talaga yung sweldo. Yun nga yung number 1 na reason kung bakit ako sumali sa investment na ito para sana sa makatulong pa sa extra income. Bigla kaming sinabihan nung admin magpapasok 1M. Sinasabi kasi nila na mag-invite kayo ng mga friends ninyo para kahit papano kikita naman sila. Dahil sa patuloy raw nilang pag-payout ang ilan pa sa mga kasama nilang teacher, sumali na rin. Ang naipasok ko po is 100,000 galing po sa ipon ng asawa ko. Ang nai-invest ko ay 200,000. Gipit po ako talaga kasi may mga anak po ako na kailangan nila na everyday yung mga gatas. Kaya yun po yung nagtulak sa akin na mag-invest po ako doon. Nagsimula ako sa 20. Nai-cash out ko dahil sa maganda, nagdagan ko yung cash in ko. Bali, naging 300,000. Nakapag-invest ako ng a total of 250,000. Nag-cash in po ako ng 200,000 pesos. Nagaling po ito sa aming ipon ng mag-asawa. Naka-cash out po ako ng 24,000. Paglipas ng panahon, dahil po yung tuwa ko po ba na nagpapa-cash out na wala sa isip ko na lumalaki na nga pala yung naipapasok ko sa company. Na-retain lang sa akin yung kapag nabigay ko yung cash out nila, syempre yung makita mo yung ngiti nila, tuwan-tuwa din sila. Tapos thank you, yung hulog ka ng langit, yung mga ganun na sinasabi din nila sa'yo. Suma total, umabot daw ng 8 million pesos ang na-invest ng mga grupo ni na Ma'am Edna. Pero isang araw, ang pag-cash in ng kanilang pera, bigla-bigla na lang tumigil. Sinubukan nilang bawiin ang mga hinulog nilang pera, pero pahirapan na. Nagkagulo-gulo na sila kung sino-sino na po yung tinuturo nilang CEO. Hanggang meron silang natuklasan. Ang dating pangalan niya is
Kasi meron din na balita na parang dati din silang may investment scam. Kaya ang mga teacher dumulog hanggang sa Malacanang sa Office of the President at dun nila nalaman na ang mga sangkot sa sinalihan nilang investment scam dati na rin palang na flag down o na i-report na illegal ayon sa SEC o ang Securities and Exchange Commission. Base rin sa inisyal na investigasyon, ang isa sa nagpakilalang CEO na unang nang engganyo kay Teacher Edna na si alias Brenda, minsan na palang nadawit sa isa pang scam at ang kanyang modus di umano pagpaparitoke at pagpalit ng pangalan para muling makapambiktima. Meron din na balita, dati din silang may investment scam. Kaya kahit nung time na nagre-research ako tungkol sa kanila, wala akong makita na may record sila. Yung mga too good to be true na mga promises, lack of verifiable information, hindi nagbibigay ng address. Yung mga phone numbers, mga prepaid, kung staffa yan, papasok siya sa Article 315 or 316 ng Revised Penal Code. At saka yung anti-money laundering. Parusa, penalty in the form of money and maaaring makulong habang buhay. Sa mga suspect, pare-pareho tayong may pangangailangan. Sana naman makonsensya kayo. Lalo na napanood ninyo kung saan-saan galing yung mga pera po na ininvest namin. Alam nyo naman ang sahod ng mga guro. So please naman, maawa naman kayo sa national agencies naman. Sana naman po ay matulungan nyo kami na matutukan ang kaso namin. Sa kasalukuyan, nananatiling ang Pilipinas ang isa sa may pinakamababang pasweldo para sa kanyang mga kaguruan. At current, nasa 27,000 pesos per month, talagang malayo doon sa sinasabi ng National Economic Development Authority na family living wage, which is 42,000. Yung aming pong panawagan ay madagdagan ito ng 20,000 pesos upang kahit papaano ay andun sila sa family living wage para mapigilan yung malaking problema ngayon na kinakarap ng sektor. Samantala, si Ma'am Edna na siyang nang-engganyo sa mga kasamahan niyang teacher na sumali sa investment, sinisisi ngayon ang sarili. Ang bigat-bigat sa pakiramdam ko ngayon na yung feeling ko na nautangan ko sila, alam ko din namang nahihirapan sila. Ang iyak ako ng iyak sa classroom ko kasi yung iniisip ko na kung wala silang kinashin sa akin, may pampa-hospital sana sila sa pamilya nila. Yung konsensya ko na lang din po na iniisip ko dahil nagpauto ako sa ibang tao. Kaya napilitan siyang mag-loan ng halos 1 million pesos at nagbenta pa ng mga naipundar niyang lupa para kahit papaano may maibayad sa mga kapwa niya teacher na kanyang na-recruit. Sana maisip ninyo yung mga pamilyang sinisira ninyo. Nasaan ang konsensya ninyo? Hindi ko alam kung paano nila nagagawang ipakain sa mga pamilya nila yung mga pera na pinaghirapan namin. Pag kayo'y pinangakuan ng investment, mag-isip-isip po. Huwag magpapabudol o magpapadala sa matatamis na mga salita. Sa mga nalamon na ng sistema dyan o mga fan ng K-drama, anong gagawin nyo kung katulad ni Jorizel, isang araw makasakay nyo sa jeep ang ka-look-alike ni Song Joong Ki? Kilig! Bad trip raw ang araw ng 21 anyos na si Jorizel nung sumakay siya ng jeep sa Bacolod City nitong July 5 dahil siksikan. Pero walang kung ano-ano. Bigla raw lumiwanag ang kanyang mundo nung sa tapat ng kanyang kinauupuan, meron siyang naispatan. Kamukha niya po, parang pinotocopy lang yung mukha. Ganun. Ang lalaki kasi sa kanyang harap, chinito, mistiso, matangos ang ilong, carbon copy raw ng Korean superstar na kilala rin bilang si Big Boss ng hit Korean series na Descendants of the Sun, si Song Joong Ki. Kamukha niya po nung nakakap po siya. Yung mga mannerism nga po ni Song Joong Ki ay kuhang-kuha niya din po. Kinilig din po
po ako ng slight. Kasi po nakita ko siya sa harap ko. At yung dati kong crush na pinapanood ko lang sa K-drama ay nasa harap ko na. Si Jorizel, pumara-paraang vinidyohan ang pasahero. Pinatong ko lang po yung phone ko sa lap ko para po makita din ng mga kapatid ko na nanonood din po ng K-drama. Tinitingnan ko lang po siya ng pasulyap-sulyap. Baka sabihin ng creepy naman tong babaeng to. Mas lumakas pa ang kanyang hinala na ito ang Korean superstar nung ang oppa sa jeep may kasama pa raw bodyguards. Paano kung siya yun? Tinitingnan ko lang siya. Hindi siya nagsasalita. Napaisip naman ako kung ano naman ang gagawin niya dito sa Bacolod. Nagdilulu moments na po ako nung time na yun. Kasi sabi ko, what if si Song Joong Ki talaga yun? Sarangay oppa. Pero tila napabalikwas siya sa gising niyang panaginip. Nung sa gitna ng biyahe, kinailangan na ni Jorizel na bumaba. Yung friend ko, pinasa niya din sa GC nila at kinabukasan, nag-viral yung comments na, hala, kamukha niya talaga. Siya naman talaga yan. NBSB o no boyfriend since birth daw si Jorizel. At kailangan pa bang sabihing K-drama addict talaga siya? Dati po, ginagawa pong wallpaper. Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Ang ideal man daw ni Jorizel, Gentleman po, matangkad, at saka matalino. Singkit. Uy, maputi, matangas ang ilong. In short po, si Song Joong Ki. Sa hirap man o sa saya, ay tunay na ikaw pa rin. Sagot sa aking dalangin. pero sino nga ba ang oppa sa jeep? Si Song Joong Ki ba talaga ito? We, hindi nga. Dito sa port ng Cagayan de Oro City, nahanap ng aming team ang lalaki sa video na look-alike lang pala ni Song Joong Ki. Ang big boss ng Pinas, hindi sundalo, kundi isang seaman na tubong Bulacan. Ang 28 anyos na si Jerome. Nagulat talaga ako kasi dahil doon sa video na yun, ilang trend siya sa TikTok na kamukha ko daw yun, si Song Joong Ki. Sakto raw kasi na dumaong ang cargo vessel nila sa Bacolod City nitong nakaraang linggo. Kaya nagkayayaang kumain kasama ng ilan pa niyang mga katrabahong marino. During that time po na hindi ko naman po alam na may nagbibideo sa akin. Then busy lang po ako sa pagsiselfone. Noon pa man daw, madalas nang mapagkamalan si Jerome na kamukha ng Korean actor. Kahit pa sa totoo lang, wala raw siyang lahing Korean kundi Chinese. Pumasok po ako sa isang fast food. Tapos, pagpasok ko po, nagtinginan sa akin yung mga crew doon. Naririnig ko na, uy, si Song Joong Ki oh. Pagpila ko sa counter, nahihiya na ako magsalita kasi andun na sila lahat. May isang girl na lumapit sa akin. Sabi niya, Sir, are you Sir Joong Ki? Can we take a picture? Napa-smile ako. Then, at the same time, nagtagalog ako. Sabi ko, ay, hindi po. Okay, bilang nagtawanan sila. Baka ayaw niyo po na pinost siya. Nahanap ko nga po. At first po talaga, kinabahan po talaga ako. Kasi nga po, yung sa video nga, pinost ko nang walang consent. At nakatanggap raw siya ng message mula kay Jorizel na nag-upload ng kanyang video. Humingi po siya ng sorry kasi na-upload po ng kaibigan niya yung video without my permission po. Sabi ko, ayos lang naman po. Wala naman pong problema sa akin yan. Pinilig din po ako nung time na yun na nag-reply po siya sa message ko. Wow, namamansin naman din pala siya. Nabasa ko po sa comment ay may jowa na daw po. Parang,
Wala po akong asawa, isa po akong binata, single po ako, pero meron po akong inaantay na isang tao na hindi pa po kasi pwede sa ngayon. Mag-cruise kayang muli ang kanilang landas, gayong dagat ang kanilang pagitan. Pwede naman po. Hello po, ikaw pala yun. Ba't kamukhang kamukha mo? Ano bang kinain mo? Saan ka pinaglihi? Nito lang Sabado, mula Cagayan de Oro City sa Mindanao, ang cargo vessel na sinasakyan ni Jerome, posible raw dumaong sa port ng Iloilo City. Kaya si Jorizel, kasama ang kanyang ama mula Bacolod City, pinatawid namin ang isla at sinabihang kailangan lang kuhanan ng dagdag na video sa pantalan. Wala siyang kaalam-alam na ang na-videohan niyang opa sa jeep, sorpresahin siya. Ang nakakakilig na mga eksena sa aming pagbabalik. Nabuhay ang dugo ng K-drama fans. Nung kamakailan lang, na-videohan sa jeep sa Bacolod City ang ka-look-alike daw ng Korean superstar na si Song Joong Ki. Ang 28 anyos na si Jerome. Kamukhang kamukha niya po. Yung dati kong crush na pinapanood ko lang sa K-drama ay nasa harap ko na. Nagulat ako, merong isang friend na tumatawag sa akin. Sabi niya, viral ka kaya sa TikTok? Kahapon lang, ang cargo vessel na sinasakyan ni Jerome matapos ang 24 oras na paglalayag mula Cagayan de Oro City, nakarating sa port ng Iloilo City. Pero sa nagbabadyang low pressure area at lakas ng alon, makakadaong kaya ang barko ni na Jerome? Si Jerome, sumakay ng pampasaherong bangka. Si Jorizel, sinabihan naming kukuhanan lang ng dagdag na video sa pantalan ng Iloilo. Wala siyang kaalam-alam na ang na-videohan niyang opa sa jeep, heto na, sorpresahin siya. Hello. Lovers for you. Thank you. Salamat, nakita tayo ulit. Akala ko wala ka. Surprise. Thank you. Nung una, tila nagkakailangan pa ang dalawa hanggang ang marinong si Jerome bumangka. Salamat sa pag-post ng video, na-featured tayo. Thank you din. At sorry kung binidyohan ko. Ayos lang, walang problema. Hello. Na-surprise ka ba? Nagulat ka actually talaga. No? Kasi akala ko wala. Ngayon, hindi na lang sila online friends. Nagkakilanlan na rin ng personal. Wala, ang saya lang no? Kasi nakaraan sa Bacolod lang, tapos ngayon, nandito na tayo ngayon. Nakakatuwa. Kung pwede lang talaga na ang buhay maging real-life romantic Korean drama. Sagot sa aking dalangin. Sa Surigao City, anak ng magbabalot, nakapulot daw ng 50,000 pesos na nasa sobre.
Halos maitlog o ma-zero raw ang benta ng mag-amang Roger at Jacob nung nagtinda sila ng balut nitong Lunes sa kanilang pwesto sa Barangay Washington sa Surigao City, Surigao del Norte. Pag walang balot, wala kami kinikita. Hanggang sa tapat ng kanilang pwesto, ang 6 na taong gulang na panganay ni Roger na si Jacob may napulot. Sobre na sa loob, may nakasilid na pera. Bundle ng tigfa 500 pesos. Kinabahan po kasi malaki yung pera yung nakita ko. Nung binilang nila ito, umabot ng 50,000 pesos. Marami kong pera ng mga utang. Kung wala ang maghanap, sa amin na to. Pero kaninong pera ito? Ngayong aminado rin silang gipit. Ano kaya ang mananaig? Katapatan o tawag ng pangangailangan? Mahirap lang din po kami, kaya alam ko na pinaghihirapan din tong pera to ng may-ari. Sa pagtitinda ng balut, binubuhay ni Roger ang kanyang pamilya. Diyan na lang namin pinakakasya yung magastusin namin araw-araw. Ang hirap kumita ng pera kung hindi kakayod, walang kakainin. Nasa 800 to 1,000 pesos ang kinikita nila rito kada araw. Pero madalas, 300 pesos lang ang kanilang naiuuwi. Halos napupunta lang daw kasi ang kanilang benta, pambayad utang sa niloan nilang 35,000 pesos. Ipinambili nila ito ng materyales sa pampagawa ng bahay na sa kasamaang palad na limas ng bagyong Odette taong 2021. Yung mga lublak namin, ang durog at saka yung simento namin na basa sa ulan, hindi na po nagamit. Sa ngayon po, sa bahay nagre-renta po. Yung pinakamahirap lang namin kapag kasakit yung mga anak namin, pag walang pera, kahit saan kami ito, hingi ng tulong. Pero sa lahat ng mga problema niya, tila may instant sagot daw ang langit nung ang panganay niyang si Jacob nakapulot nga ng sobrang may lamang 50,000 pesos. Sobra pa sa kailangan nilang bayarang utang. Dito ko po nilagay yung 50,000. Araw-araw ko po chine-check yung pera. Binibilang ko 50,000. Namutla talaga, parang nanginginig. Oh, pera na to. Ipinakita ni Roger ang pera sa kanyang misis. Pero si Ivy, nanindigan. Maghahanap tayo ng paraan para masaulit to sa may-ari. Kasi talaga pinaghahanap na to nila. Mahirap lang din po kami, kaya alam ko na pinaghihirapan din tong pera to ng may-ari. Sabi ko sa Panginoon, humingi ako ng patawad. Kasi nag-isip po ako ng hindi maganda sa pera, sir. Sabi ko sa sarili ko, isauwi ko na lang. Hanggang sa may nakita silang naka-imprentang pangalan sa bundle ng pera. Hinanap nila ito sa Facebook at nalaman nila na hindi pala ito ang may-ari, kundi ang teller ng bangko na nag-issue ng pera sa nag-withdraw. Sabi niya na wala po daw nagrereklamo o nag-claim na nawala ng pera. Sinubukan naming kuhanan ng panig ang teller at ang bangko kung saan winithdraw ang pera. Pero hindi pa raw sila magbibigay ng pahayag hanggat wala pa rin ang resulta ng sarili nilang investigasyon. Binalikan ng aming team ang lugar kung saan napulot ni na Roger ang pera. Ang kitang kwarta maubos. Dibi. Hanggang sa may nakitang CCTV camera doon na nakahagip ng mga tagpo. Ilang minuto bago napulot ni Jacob ang sobre. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang babae na bumaba sa itim na kotse, naglakad sa bangketa, kasama ang hawak niyang bata. Maya-maya pa, nalaglag na ang sobre. Lumingalinga siya at nagpatuloy sa paglalakad. Pero may isang bagay na palaisipan sa mga otoridad. Baka may nagbigay ng instruction to sa kanila, dyan yung ibaba, dyan yung ihulog. Hanggang ang mga otoridad may natanggap na lead sa pagkakakilanlan ng babae sa CCTV. Siya na nga ba ang may-ari ng sobrang may laman na 50,000 pesos?
Sinadya nga ba niyang iwan ang pera? Sa investigation namin, yung pera talagang... Ano ang kanyang motibo? First time talaga ang mangyari dito. Tuloy ang investigasyon sa aming pagbabalik. Anak ng balut vendor sa Surigao City sa Surigao del Norte, nakapulot ng sobre na may lamang 50,000 pesos. Pira na to. Marami kong pera ng mga utang. Pero iba ang naging desisyon ng misis ni Roger na si Ivy. Talagang gahanap tayo ng paraan para masaulit. Sabi ko sa Panginoon, humingi ako ng patawad. Kasi nag-isip po ako ng hindi maganda sa pera, sir. Sabi ko sa sarili ko, isauwi ko na lang. Sa pag-review ng CCTV sa lugar, nakita nila ang isang babae na hanggang balikat ang buhok, nakasuot ng blue-green na damit at asul na shorts. Hawak ang isang bata habang naglalakad sila sa bangketa. Ang babae humawak sa kanyang bulsa hanggang nalaglag ang sobrang nahulog sa kanyang likod. Lumingalinga siya at nagpatuloy sa paglalakad. 5 minuto lang ang nakalipas, tsaka naman makikita ni Jacob ang sobre na may 50,000 pesos ang laman. Ano, tatanong pa yan. Tatanong pa yan. Kaya nga nire-require ng ating batas na ipanawagan muna yung nawawalang bagay para mawala po yung presumption na yan ay iyong ninako kapag hindi mo pinanawagan. Ito'y proseso ng batas para masabi natin na inabandon. Inireport ito ni na Roger sa mga otoridad. Nung una, akala namin yung pera talagang sinadyang ihulog. Hanggang nitong Biyernes ng gabi, ang aming team nakatanggap ng tip sa mga otoridad na natuntun na nila ang babae na nahagip ng CCTV. Bakit ka nag-report? Oo, pagani. Usap mo na ito. Nag-report mo lang may ngayan. Envelope, i-photo si Jack, anak. Inimbitahan siya sa presinto. Tumanggi siyang ibigay ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi rin siya nagbigay ng mas mahabang panayam. Kinumpirma niyang siya ang may-ari ng sobre. Na hindi raw niya napansing nalaglag. Itinanggi niyang sinadya niyang ihulog ang pera. Niloan daw niya yon para sa kanyang pagpapagamot. Happy talaga na nasa uwi namin. Kailangan talaga nilang pera. Salamat sila sa amin na uwi namin yung pera dahil yun sa anak ko. Sa mga nakakapulot ng hindi sa inyo, sana naman na maging kagaya tayo nila na hindi natin angkinin ang hindi sa atin. Nung una, akala namin yung pera talagang sinadyang ihulog. Pero sa investigation namin, sir, in-interview namin yung may-ari. Nakita namin sa reaction nila, sa statement nila, consistent sila, tsaka sila talaga yung may-ari. Sa amin, sa Surigao City Police Station, So clear na yung kaso nito. Balot man ng pagsubok at problema sina Roger, gipit man sila at lahat ng dahilan nasa kanila para pagkainteresan ang napulot nilang pera, hindi pa rin daw sila magpapasilaw dahil isa raw sila sa mga mas nakakaintindi sa pakiramdam ng nawalan. Mahirap lang po kami. Importante po sir na hindi may makagawa ng hindi maganda sa iba. Yung pera magamit namin na hindi sa amin. Nabalot ng takot ang isang barangay sa Carcar City sa Cebu nung sa kanilang bubong may bumabaraw na misteryosong matandang babae. Sino siya? Ano ang kanyang kwento? Paminsan-minsan, meron ka bang naririnig na kakatuwang tunog sa bubungan? Lalo na tuwing 10 oras ng gabi. Mga hayop kaya ito? O hangin? O kung anumang nilalang? Kamakailan lang dito sa Carcar City sa Cebu, ang tahimik na gabi ng teacher na si Jonas nabulabog. Hindi pa ako talaga nag-react noon.
May narinig ako na another sound na naman na doon na sa baba. Kaya doon na talaga ako napatayo. Kahit kumakabog ang dibdib, si Jonas lakas loob na sumilip sa bintana. At nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Nagka-eye to eye contact na talaga kami. Sa kadiliman, may sumilip na hulma ng isang matanda. Babae, tapos short hair, yung singkit yung mata pero nanililisik. Yung dila niya pag tapos may expression pa siya na parang guguro-gugugan. Ang matanda, nagawa pa raw kausapin si Jonas. Bagay na kinunan niya ng video. Panoorin. Nga naabot man ka diya, sa'yo magibuhat. Lumpia. Hopya. Alauna, 4 na. Nyasa man kapadong. Saan ma? Sa atong lugar. Yung ano naabot man ka diri. Ano ma kang helicopter. Musyag nakig sa kuan ato. Naagis sa ato. Lalo akong parang nanginig. Tumindig talaga yung balahibo ko. Nung sinabi niya, kakain siya ng lumpia tapos yung helicopter pa. Nag-wonder din ako kung anong ginagawa niya kasi private property ito eh. Kung totoong galing siya sa bubong nahulog na parang something na aswang daw, ganun. Hanggang humingi na siya ng saklolo. Tumawag na ako ng tsuhin ko. Siya na yung nagpaalis. Sabi niya, kung di ka mo hawa, tawag kong pulis. Kaya ang matanda, kumaripas palayo. The more ako nagulat talaga sa bilis ng lakad niya. Yung lahat ng aso, ganun yung umiingay yung mga aso. Pero mas kinilabutan daw sina Jonas sa sunod nilang nalaman. Doon sa nadaanan niya, may mga binata na dumadaan. Parang naging curious ako kung nakita ba nila, ganon. Gusto kong malaman na may nakitaan nga tigwang. The more akong natakot talaga kasi di nila nakita doon talaga dumaan sa harapan nila. Natatakot talaga ako. Ikaw ba naman, kung maka-encounter ka na ganon at 1 a.m., di ba? Ganon talaga yung maiisip mo eh. Ang nakuha ng video ni Jonas, nanganak ng samut-saring haka-haka nung in-upload online. Nakakatakot naman to. Wakwak daw. Aswang yan. Sino nga ba ang misteryosong matandang nakainkwentro ni Jonas? Bakit siya nasa bakuran ni Jonas ng hating gabi? Mula nung nangyari ang insidente, ang mga residente sa bahaging ito ng Karkar sa Cebu nagkakatakutan na. Tawag nila na ang aswang. Kahit daw na yung tao rin. Marinig sa akin yung kiki-kiki. Isa lang ang paraan para mabigyang linaw ang naturang pangyayari. Nay, pwede kong magtanong. Hanapin ang misteryosong matanda. Kaya nagsimulang mag-imbestiga ang aming team. Thursday, siguro mga 10, diri siya. Tayo dito, sir. Pero hindi na namin nakita ulit. Nasaan na po kaya siya ngayon? Sulpot-sulpot lang kasi yun, sir. Hanggang sa pagdaan nila sa rotonda, meron silang namataan. Di ba kuya, siya yan? Isang matandang babae, malaki ang pangangatawan, maiksi ang buhok at nakaitim din. Katulad ng matanda sa video na nakuna ni Jonas. Tawagin natin siyang Inday, hindi niya tunay na pangalan. Lagi po ba siya dito? Bukas wala, sir. Bukas, pero dito nga po. May nag-video sa iyo nung Sabado. Naalala mo ba? Sa kalagitnaan ng pakikipag-usap sa kanya, nakatanggap sila ng mensahe. Ayon sa impormante, kilala raw niya ang matandang na videohan na tinawag naman niyang Maria. Yung babae na matanda, dyan po sa harap ng gate namin dumating. Isa na nga ba sa dalawang matandang babaeng ito, ang misteryosong babaeng bigla na lang sumulpot sa bakuran ni Jonas. Ipinakita ng aming team kay Jonas ang litrato ng dalawang matanda. Isa po ba dyan yung matandang babae sa video niyo? Sa tingin ko po, oo. Sino po sa kanila yung na-videohan niyo?
Sunod, mga residente ng Carcar City sa Cebu na balot ng takot nung ang bubong ng kanilang kapitbahay bigla na lang daw may kumalabog at sunod na lang na may nakitang matanda. Yung singkit yung mata pero nanililisik. Yung dila niya pag Aswang daw. Ang totoong pagkatao ng babaeng nahuling nasa bakuran ni Jonas. Isa po ba dyan yung matandang babae sa video nyo? Sa tingin ko po, oo. Sino po sa kanila yung na-videohan nyo? Yan ang naabot mang kadiri. Helicopter. Marinig sa akin yung kiki-kiki. Susunod na. Sa mga nakalipas na araw, ikilabutan ng ilang mga residente ng Carcar City sa Cebu sa nangyari sa isa nilang kapitbahay pagkatapos kasing makarinig ng kalabog sa bubong. Sunod na na-videohan niya ang isang matandang babae. Alauna, 4 na. Yan sa mga kapadong. Saan ma? Sa ating lugar. Yan ang naabot mang kadiri. Helicopter. Helicopter, tingkit yung mata pero nanililisik, matulis talaga. Tapos yung dila niya pag ganon. Aswang daw. Ang paniniwala natin sa aswang, mas malawak at mas matindi ang paniniwala sa probinsya. Paulit-ulit kasing naikukwento ito ng kanilang mga magulang as a form of social control. Ibig sabihin, matakot ka na hiyog ka nang lumabas ng bahay. Dahil hindi matahimik ang mga residente sa kakatuwang pangyayari, nag-imbestiga kami sa pagkatao ng babaeng na videohan sa bakuran ni Jonas. At may 2 lumutang sa paghahanap. Una na riyan ang matandang babaeng palaboy-laboy sa kalsada na itago natin sa pangalang Inday. Naalala mo, may nag-video sa iyo nung Sabado? Naalala mo ba? Pero si Inday, kapansin-pansing wala sa katinuan. Nung Sabado, galing ba kayo sa Poblasyon 1? Ang pangalawang matanda naman, itinimbre sa kanila ng isang residente na itago naman natin sa alias na Maria. Yung babae na matanda, dyan po sa harap ng gate namin dumating. Ayon kay Jay, ang matanda, tila wala rin daw sa sariling pag-iisip. Itinumba pangaraw nito ang nakaparada niyang motor. Ipinakita nila ang mga kuha kay Jonas. Isa po ba dyan yung matandang babae sa video nyo? Sa tingin ko po, oo. Sino po yung babae na videohan po ninyo? Si alias Maria po. Kasi ang nasa video, singkit, tapos yung buhok, short. Tapos yung parang suot niya, parang maikli, wala siyang pambaba. Binalikan ng aming team si Maria. Pero nung mga sandaling yon, naging bayolente ito. Unang-una ay pwedeng dementia dahil sa age niya, nagkaroon ng memory lapses, posibleng schizophrenia siya. Disorganized or messy yung pag-iisip niya. And thirdly, posibleng meron siyang intellectual disorder. Ipinagtanong din ng aming team ang posibleng kaanak ni Maria pero walang makapagturo kung sino ito at nasaan. Hindi po talaga siya taga rito sa Carcar City. Dayo po. Mga mentally challenged namin na mga dito sa Carcar City is well known na sa amin yon. Eventually, we cater some services to them. We do referral to our mentally challenged client to admission to psychiatric ward or psychological evaluation. If ever na violente like sa case ni nanay, na aggressive siya, we tap to our city health office para mabigyan po na paunang lunas to all residents, especially dito po sa Carcar City. Stop spreading rumors against her kasi nakakaawa po talaga si Lola. Madaling isipin ng marami na baka wakwak siya or aswang. Importante sa mga tao na mas maging aware tungkol sa mga mental health conditions. So the best thing is to get help for her. Maano ako sa mga matatanda, maawain. Kung ako siguro ang naging family niya, I might be going to take care of her. Hindi siya mapunta somewhere na tulad ng ganito.
Samantala, idinulog namin sa Social Welfare and Development Office ng Karkar City ang kalagayan ng dalawang matanda. Ang dapat nating katakutan kung sa ating paghina at pagtanda, wala sa ating mag-aruga at ang pagkakaroon ng problema sa kaisipan na imbes na pagmalasakitan, nagiging mitsa pa para sa panghuhusga at maling balita. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.